Magsamba, mag-aral, maglingkod, sa puso, sa isip at sa kilos. Ang Diyos ay sambahin, katuruan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin. Tayo na sa simbahan at lipunan, pananampalataya'y pag-aralan, saliksikin ng kasulatan, siyasatin ng kalagayan, tuklasin ang kanyang kalooban. Joy and hope in Mary's proclamation of our people's liberation. From the Magnificat to the Anawim of Mindanao. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kamadrian ng Sisters Association of Mindanao sa amin. Maraming salamat din sa paanyaya na makibahagi sa inyong ika-26 na assembly. At syempre, salamat din sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan, pananampalataya at spirituality of the Iglesia Filipina Independiente, ang Birhen Balintawak. Nung muli kong tiningnan ang inyong invitation at ang petsa ng aking input, medyo napangiti ako. Hindi ko alam kung sinadya ninyo ito, providential ba ito, o isa lamang magandang coincidence. Ang input na ito ay ibinigay ko ngayon sa inyo nitong ika-24, Agosto 24. 2 days from now kasi, August 26 na. At mahalaga ang August 26 sa historical memory ng Birhen Balintawak at ng Iglesia Filipina Independiente. Sa kalendaryo de la Iglesia Filipina Independiente noong 1905, ang August 26 ay tinawag na Pista ng Kalayaan. Kaugnay nito ang paggunita sa Balintawak, ang Birhen Balintawak at ang mga veterano ng himagsikan. Kaya marahil napakagandang pagkakataon na 2 araw bago ang August 26, nagtitipon tayo, kayo, napasama na rin ako kahit online, upang mapag-usapan si Maria, ang ating bayan at ang patuloy na paghahangad ng ating mga mamamayan ng tunay na kalayaan. Pero ayaw kong simulan ang ating pag-uusap sa isang definition. Gusto kong magsimula tayo sa isang larawan. Yang larawan nasa nasa screen ninyo. Tingnan muna natin si Birhen Balintawak diyan sa larawan. Tanawan ninyo maayo. Tingnan ninyo si Maria. Tingnan ninyo ang bata. At tingnan ninyo ang mga nangyayari sa paligid ni Birhen Balintawak at ng bata. Ito ay hindi karaniwang larawan ni Maria na nakikita natin sa maraming European religious paintings. Sigurado akong European kasi yung nakikita natin sa Pilipinas ay nakikita din natin dito sa Europe. Diyan sa larawan ay wala siya sa isang tahimik na trono. Walang mga anghel na nakapaligid sa kanya. Wala siyang kapangyarihan at yung ika nga ay mapayapang hardin. Hindi rin inilayo ang ina at anak sa kaguluhan ng mundo.
Nakatayo sila sa gitna nito, in the middle of history. At hindi lamang sa gitna ng kasaysayan. Nakatayo sila sa gitna ng isang bayang nakikibaka. Kaya ito ang tanong na gusto kong dalhin natin hanggang sa katapusan ng ating pag-uusap. Ano ang ibig sabihin ng pagkilala kay Maria bilang tanda ng joy and hope? Habang ang bayang nakapaligid sa kanya ay nakikibaka para sa paglaya ng sambayanan. Isang panaginip sa Balintawak. Ayan. May isang kwento sa likod ng Birhen Balintawak. Sinasadya kong tawagin itong kwento o tradisyon. Hindi natin kailangang ituring na historically verified Marian apparition ang salaysay. Ito ay bahagi ng revolutionary tradition na iniugnay kay Aurelio Tolentino, isang katipunero, isang manunulat at makabayan. Ayon sa salaysay na kalaunan ay ginamit din ni Obispo Gregorio Aglipay, noong bisperas ng pagkakatuklas sa katipunan noong Agosto 1896, may mga katipunerong nasa Balintawak. Isa sa kanila ang nanaginip. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang isang magandang ina na nakadamit katulad ng mga karaniwang babae sa Balintawak. Kasama niya ang isang bata na nakadamit katulad ng anak ng isang magsasaka. Nakasuot ang bata ng maikling pulang pantalon. May dala siyang makintab na bulo. At sumisigaw ang bata, "Kalayaan! Kalayaan!" Lumapit naman ang ina sa panaginip na nagbabala. Sabi niya, "Mag-ingat kayo." Ayon sa tradisyon, pinakinggan ng mga katipunero ang babala at hindi muna bumalik sa Maynila. At sa paglipas ng panahon, ang kwento ng ina at ng batang sumisigaw ng kalayaan ay naging bahagi ng religious imagination ng Iglesia Filipina Independiente. Noong 1925, inilathala ni Obispo Gregorio Aglipay ang pagsisiyam ng Birhen Balintawak. At napakalinaw ng kahulugan ng Birhen dito na sa mismong novenaryo, tinatawag itong ang Birhen sa Balintawak ay ang inang bayan. The Virgin of Balintawak is the motherland. At ang batang kasama niya, ang batang katipunero na sumisigaw ng kalayaan, ay naging larawan ng sambayanang naghahangad na lumaya. Mahalagang maintindihan natin ito. Ang Birhen Balintawak ay hindi lamang pagtatangkang kumuha ng European image of Mary at bihisan ng Filipiniana at sabihing, ayan, Filipino Mary na siya. Ayan. Hindi siya Filipino version of the European Mary. Hindi ganon. There is something much deeper happening in this story. Tinatanong ng ating mga ninuno sa Iglesia Filipina Independiente, ano ang itsura ng ating pananampalataya kapag tiningnan ito mula sa karanasan ng isang bayang sinakop at naghahangad ng kalayaan? Ano ang itsura ni Maria sa mata ng isang sambayanang inaagawan ng kakayahang magpasya para sa sarili?
At ano ang kahulugan ng pananalangin kung ang mga taong nananalangin ay hindi lamang naghintay ng kalangitan, kundi naghahangad din ng katarungan at kalayaan dito sa lupa. Dito natin makikita ang isang napakahalagang katangian ng early IFI spirituality. Hindi madaling paghiwalayin ang pananampalataya at ang pagmamahal sa bayan. Diyos at bayan, ika nga. Faithfulness to God and responsibility to the people. At sa ganitong religious imagination, isinilang at lumago ang debosyon sa Birhen Balintawak. Ngayon naman ay tingnan natin muli ang larawan. Balikan natin ang larawan. At makikita nyo naman, pinadala ko yung larawan, di ba? Tsaka meron din dito sa ating screen. Ang partikular na painting na ito ay ipinakikita dito, kung tingnan nyo, na ito ay gawa ng Filipino social realist at artist na si Edgar Talosan Fernandez. Ginawa niya ang kanyang interpretation ng Birhen Balintawak mula sa novenaryo ni Gregorio Aglipay at sa narrative ng Katipunan. Kalaunan ay malawak itong ginamit at ni-reproduce sa simbahan, sa Iglesia Filipina Independiente. At isang napakalaking reproduction nito ang naging backdrop ng centennial celebration ng Iglesia Filipina Independiente sa Quirino Grandstand noong 2002. Ito rin ang personal na nakikita ko na larawan ng Birhen Balintawak. Yung isa siyang malaking mural no? Kaya tingnan muna natin si Maria. Tingnan natin sa larawan. Pilipina ang kanyang anyo. Nakatayo siya. Nakabukas ang kanyang mga kamay. Nakataas ang kanyang mukha. Ano? Para sa akin, parang sabay na nananalangin, nagsusumamo, tumatanggap at nagpapahayag ng kaniyang tindig o ng kaniyang paninindigan. May liwanag sa kaniyang likuran, ngunit sa paligid niya ay may kaguluhan. Ano? Ngayon, edi tingnan din natin ang bata. Hindi siya ang karaniwang infant Jesus na payapang nakakandong sa kanyang ina. Nakatayo siya. At pansinin ninyo, nasa unahan siya ni Maria. Nakasuot siya bilang batang katipunero. May bulong. Hawak niya ang watawat. Napaka-interesting ng relationship ng mother and child dito. Hindi inilalayo ng ina ang anak sa mapanganib na mundo. Hindi niya itinatago ang anak mula sa kasaysayan. Magkasamang nakatayo ang ina at ang anak sa loob ng kasaysayan ng isang bayang nakikibaka. At titingnan ninyo at basahin ang nakasulat sa watawat. Sabi dito, Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. Napakaganda nito. Hindi lamang nakasulat kalayaan. Nagsisimula ito sa Ama ko. Ama ko, my father. Ang paghahangad ng kalayaan ay nagiging panalangin. Ang pagnanais ng isang bayang sakop na magkaroon ng pagsasarili ay inihaharap sa Diyos.
the people's political yearning becomes part of their spiritual yearning. At sa paligid ng ina at anak ay makikita natin ang dilim, kaguluhan, pakikibaka at mga taong kumikilos. Hindi ito aksidente, mga kapatid, sa painting ni Igay Fernandez. Social realist siya eh. Ang kanyang sining ay nakaugat sa karanasan ng ordinaryong mamamayan, sa oppression, marginalization, violence, at people's struggles. Kaya para sa akin, isa ito sa pinakamahalagang mensahe ng larawan. Ganito ang mensahe sa tingin ko eh. Hindi tayo inaanyayahan ng Birhen Balintawak na tumakas mula sa kasaysayan upang matagpuan ang Diyos. Sa halip ay inaanyayahan niya tayong hanapin kung nasaan at paano kumikilos ang Diyos sa loob mismo ng kasaysayan. At dito natin makakatagpo ang isa pang dalagang babae, Birhen, mula naman sa ibang panahon at sa ibang bayan, si Maria ng Nazareth. Lahat naman sa atin ay alam ang Magnificat dyan sa Lucas. For me, ito yung dangerous song of Mary or ang mapanganib na awit ni Maria. Siyempre, alam nating lahat ang kanyang awit at meron ngang maraming version ng mga kompositor ng Magnificat. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Napakaganda. Napaka-devotional, at napaka-spiritual. Pero hindi doon nagtatapos si Maria, mga kapatid. Bigla siyang nagsalita tungkol sa lipunan. God has scattered the proud. God has brought down the powerful from their thrones. God has lifted up the lowly. God has filled the hungry with good things. And God has sent the rich away empty. Kung minsan kinakanta natin ang Magnificat sa simbahan ng napaka-solemn, very peaceful, very beautiful. Pero pakinggan nga natin ng mabuti ang sinasabi ni Maria. Sus! Delikado mo din yung kantahan di ba? Delikado, di ba? Di ba? She is singing about power. She is singing about the lowly being lifted. She is singing about hungry people being fed. She is singing about the mighty being brought down from their thrones. Kaya ang joy ni Maria ay hindi simpleng pagiging masaya kahit napakasama ng di ba? Kahit napakasama na ng nangyayari sa paligid. Ang hope ni Maria ay hindi pagpapanggap na magiging okay din naman ang lahat. Because Christian hope is not denial. Ang pag-asa ay pananalig na pumasok ang Diyos sa kasaysayan. Ang pag-asa ay pananalig na hindi kawalang katarungan ang may huling salita. Ang pag-asa ay ang matigas na pagtanggi ng pananampalataya na tanggapin na lang ang opresyon bilang permanenteng kapalaran ng tao. At dito, para sa akin, nagtagpo si Maria ng Nazareth at ang Birhen Balintawak. Hindi pinapalitan ng Birhen Balintawak ang Biblical Mary. Hindi ganyan
Sa halip, tinutulungan niya tayong marinig ang Magnificat ni Maria mula sa loob ng ating sariling kasaysayan bilang Pilipino. Ang Maria na umaawit tungkol sa Diyos na nagtataas sa mga nasa ibaba ay nakatagpo ng isang bayang gustong makabangon mula sa pagkasakop. Ang Maria na umawit tungkol sa Diyos na nagpapakain sa nagugutom ay nakatagpo ng mga magsasaka at manggagawang nakikipaglaban upang mabuhay ng may dignidad. Ang Maria na umaawit tungkol sa makapangyarihang ibinababa mula sa kanilang mga trono ay nakatagpo ng isang bayang nasa ilalim ng kolonyal na kapangyarihan. At ang batang ipinagbubunyi ng kanyang Magnificat ay inilalarawan sa ating sariling religious imagination na sumisigaw. Kalayaan, kalayaan. Siguro mas magandang itanong na natin ngayon. Sino ngayon ang mga anawim? Di ba? Kung mananatili lamang tayo sa 1896, ang Birhen Balintawak na ating natagpuan, kung mananatili tayo doon na lang sa 1896, magiging museum piece na lamang ang Birhen Balintawak. Kung ang August 26 ay remembrance lamang ng nakaraan, magiging nostalgia na lamang ang pista ng kalayaan. At kung ang Magnificat ay magiging magandang kantang kinakanta lamang natin sa loob ng simbahan, baka napaamo na natin ang mapanganib na awit ni Maria. Kaya kailangan nating itanong, sino ngayon ang mga nasa ibaba na inaawit ni Maria? At gusto kong hiramin ang napakagandang salitang ginamit mismo ng Samin sa invitation sa akin. Sino ang mga anawim ng Mindanao ngayon? Mga kapatid, hindi sila abstract concept. May pangalan sila, may mukha, may pamilya, may komunidad. Naroon ang mga kababaihang patuloy na nakaranas ng karahasan, exploitation at exclusion. Naroon ang indigenous peoples na nagtatanggol sa kanilang ancestral domains. Mga lupaing hindi lamang economic resources, kundi tahanan, kasaysayan, pagkakakilanlan, at sagradong pamana. Naroon ang mga komunidad ng lumad na ang lupa at buhay ay naipit sa economic interests, conflict, at militarisasyon. Naroon ang mga kapatid nating Moro na ang mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa dignidad, kapayapaan, at self-determination ay patuloy na humahamon sa ating pag-unawa. Ano ba talaga ang justice? Hindi justice. Naroon ang mga manggagawang lumilikha ng yaman, ngunit hirap makinabang sa yamang kanilang nililikha. Naroon ang mga pamilyang paulit-ulit na nagdurusa dahil ang resources na dapat sanay para sa public service ay nawawala sa systemic corruption. Diba? Nakaraang 2 linggo lang, bumaha na naman ang Pilipinas. Diba? At yung sambang ilog yun sa Maynila, puro basura. Yan diba?
At siyempre, naroon ang mga komunidad na kadalasang sila ang nagbabayad ng pinakamataas na presyo kapag ang desisyon tungkol sa development ay ginagawa ng hindi sila tunay na nakikilahok. Sa inyong invitation sa akin, particular ninyong binanggit ang systemic corruption, militarization, ang kalagayan ng Moro at Lumad, mayroon pang Pax Silica, at siyempre ang US intervention in Mindanao. Meron pala dyan sa Pagadian ngayon, parang nitong isang araw ko lang nalaman na meron palang may relasyon sa dyan, sa paniniktik at iba pa. Pero mga complex issues ang mga ito. Hindi ito madali, komplikado ito. At hindi natin dapat gawing simple lang ang mga sagot. Pero maaaring magtulungan tayo sa kung paano natin tingnan ito. Pero siyempre, matulungan din tayo sa imahe ng Birhen Balintawak sa ating pagtatanong ng mga tamang tanong. Kapag sinasabing may development, ang tanong development para kanino? Kapag kailangan ng lupa, tubig, enerhiya at mineral katulad ng sa Pax Silica, sino ang nagpapasya? Yan ang dapat na tanong. Sino ang makikinabang? At sino ang magbabayad ng tunay na halaga nito? Kapag ginagamit ang national security bilang dahilan, tanong natin, whose security are we protecting? Kapag nagsasalita ang mga katutubo, pinakikinggan ba sila? O pinamamahalaan lamang sila? Hindi lang ng mga nasa gobyerno, pati sa atin. Magtanong din tayo sa sarili natin. Kapag nakikialam ang malalaking bansa sa political, economic at security affairs ng isang mas maliit na bansa, magtatanong din tayo dapat. Ano ang nangyayari sa karapatan ng sambayanan na magpasya para sa sarili nitong kinabukasan? Napakahalaga ng mga tanong na ito sa harap ng Birhen Balintawak. Dahil ang devotion na ito ay isinilang mismo mula sa paghahangad ng mga Pilipino ng pagsasarili. A spirituality born from the struggle for freedom, national freedom, cannot be indifferent to sovereignty. At ang Birhen na kinilala kanina, sabi natin, na inang bayan ay hindi maaaring maging indifferent kapag ang mga anak ng bayan ay itinutulak sa laylayan ng ating lipunan. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga kababaihan na tumatayo kasama ni Maria. At dito gusto kong magsalita ng direkta sa inyo mga sisters. Kasi hindi lang si Maria object of women's devotion. Mary is a woman with a voice. Minsan sa ating religious culture, ang ideal woman ay inilalarawan bilang tahimik, masunurin, hindi nagtatanong. Opo lang, opo, yes. Pero pakinggan natin si Maria. Nagtatanong siya. Nagpapasya siya. Naglalakbay siya. Dinadalaw niya si Elizabeth, di ba? Napapansin niya ang pangangailangan ng mga tao sa Kana. Nakatayo siya sa paanan ng cross nang ang marami, mga apostoles, mga kalalakihan, tumakas na. At umaawit siya ng Magnificat. Diba? Sabi ko nga, isang dangerous song. Nagsasalita siya tungkol sa mahihirap. Nagsasalita siya tungkol sa mga gutom.
nagsasalita siya tungkol sa kapangyarihan at ipinahahayag niya na ang isang Diyos o ang Diyos na nagtataas sa mga ibinaba or ibinababa, yung lockdown ba, ng lipunan. Kaya marahil, ang pinakamalalim na paraan upang parangalan ng mga religious women, si Maria, ay hindi lamang ang pag-aalay ng bulaklak sa kanyang imahe. Siyempre, kabahagi yan. Ano? Kundi, ang tumayo kung saan nakatayo at nakipaglaban si Maria. Makita ang mga nakikita ni Maria. Marinig ang mga tinig na ayaw marinig ng lipunan. At samahan ang mga taong gustong gawing invisible ng makapangyarihan. At dito, napakagandang balikan ang theme ng inyong assembly. No? Samin at the service of the vulnerable. 43 years of empowering voices and protecting lives. Siyempre, alam ko yan kasi taga Mindanao naman din ako, di ba? Yan. Empowering voices. Di ba? Napaka-noble. No? Protecting lives. Perhaps that also is a contemporary Magnificat. I believe so. Kapag ang pinatahimik ay muling nagkaroon ng tinig, may itinataas na mula sa ibaba. Kapag ang buhay ng vulnerable ay ipinagtatanggol laban sa kapangyarihang nagbabanta dito, muling nagkakatawang tao itong dangerous na awit ni Maria, the Magnificat. At kapag ang kababaihan ng simbahan ay sumasama sa mga komunidad, katulad ng ginagawa ng sa amin, hindi bilang saviors, it's not messianic, mga kapatid, na dumarating mula sa itaas, kundi bilang mga kapatid na naglalakad sa kanilang tabi. Nagpapatuloy ang paglalakbay ni Maria kasama ng mga anawim. Tanaw na ako, tingali ka na ang challenge ninyo sa mga kababaihan sa amin. Pero unta, dili lang muhulong dito sa ninyo, no? Kundi nato, matakdan po untang mga kalalakihan. Kung na yung mga madre, matakdan po untang mga padre. No? Yun. At hindi lamang nagtatanong na nasaan ang Diyos, kundi nasaan ang mga taong hinihingi ng Diyos na ating samahan at panindigan. Mga kapatid, sabi nga natin sa umpisa kanina, 2 days from now ay pista na ng kalayaan. At dito ako babalik sa aking sinimulan. Yung araw ay Agosto 24. Kahapon pala ay sineselebrate natin ang Cry of Pugadlawin. At huwag kayong malito kasi ang original niyan ay August 26, Cry of Balintawak. May sariling kasaysayan, pwede nating i-research. Pero siyempre, nag-iba siya. Hanggang 1962 sineselebrate siya as Cry of Balintawak. Yan. Kaya, anong gagawin natin? Ano? Mahigit 1 siglo na ang nakalipas ng tawagin ng ating mga ninuno sa Iglesia Filipina Independiente ang araw na iyon na pista ng kalayaan. At matatapos ang inyong assembly bukas, August 25. Ano? May napakagandang simbolismo doon. Aalis kayo mula sa inyong assembly at aalis kayo sa bisperas, ano?
ng August 26. On the eve of the Pista ng Kalayaan. Kaya marahil, hindi lamang resolutions, reports, memories at plans ang dadalhin ninyo sa pag-uwi. May tanong kayong maaaring dalhin. Katulad ng tanong na, kalayaan? Para kanino? Kalayaan? Mula saan? At kaninong kalayaan ang hindi paganap hanggang ngayon? Mga kapatid, tapos na ang Philippine Revolution bilang isang historical event. Ngunit, hindi pa tapos ang gawain ng liberation. Matagal nang nawala ang kolonyal na pamamahalang nilabanan ng mga katipunero. Ngunit hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang paghahangad ng tunay na sovereignty at pagsasarili. Isang siglo na ang novenaryo ni Aglipay. Ngunit hindi pa tapos ang panalangin. Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. At mahigit 2,000 taon na mula nang umawit si Maria ng Magnificat. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang awit. Dahil mayroon pa ring nagugutom. Mayroon pa ring ibinababa. Mayroon pa ring pinatatahimik. At mayroon pa ring mga trono ng kapangyarihang itinatayo sa ibabaw ng buhay ng mga mahihina. But it is precisely because of this na may joy. At precisely because of this na may hope. Hindi dahil tapos na ang pakikibaka, kundi dahil kasama natin ang Diyos sa gitna nito. Hindi dahil ganap na ang paglaya, kundi dahil ipinapahayag na ng Diyos ni Maria kung saan patungo ang kanyang paghahari. Sa pagtataas sa mga ibinababa, sa pagpapakain sa mga nagugutom, sa pagpapanumbalik ng dignidad ng tao, at sa paglaya ng kanyang sambayanan. Mga sisters, mga kaibigan, mga kaigsuunan, dili nato biyaan ang mga anawim. Huwag nating iwanan ang mga kabus dahil hindi sila iniwan ng Diyos na ipinagbubunyi ni Maria. Mula Nazareth hanggang Balintawak, mula Balintawak hanggang Mindanao, mula sa Magnificat hanggang sa patuloy na pakikibaka ng ating sambayanan. Patuloy na ipinahahayag ni Maria, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga anawim, and therefore, neither can we. At sa inyong pag-alis at pag-uwi bukas, sa bispiras ng August 26, maaari nating dalhin muli ang matandang panalangin ng Birhen Balintawak. Hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang panalangin at commitment para sa kasalukuyan. Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. Amen. Hinaut paunta. Mga kapatid, sabi nga natin sa umpisa kanina, 2 days from now, ay pista na ng kalayaan. At dito ako babalik sa aking sinimulan. Yung araw ay Agosto 24. Kahapon pala ay sineselebrate natin ang Cry of Pugad Lawin. At huwag kayong malito. Kasi ang original niyan ay August 26. Cry of Balintawak. May sariling kasaysayan. Pwede nating i-research. Pero siyempre, nag-iba siya. Hanggang 1962 sineselebrate siya as Cry
of Balintawak. Yan. Kaya, anong gagawin natin? Ano? Mahigit isang siglo na ang nakalipas ng tawagin ng ating mga ninuno sa Iglesia Filipina Independiente ang araw na iyon na pista ng kalayaan. At matatapos ang inyong assembly bukas, August 25, ano? May napakagandang simbolismo doon. Aalis kayo mula sa inyong assembly at aalis kayo sa bisperas ng August 26 on the eve of the pista ng kalayaan. Kaya marahil hindi lamang resolutions, reports, memories at plans ang dadalhin ninyo sa pag-uwi. May tanong kayong maaaring dalhin. Katulad ng tanong na, kalayaan? Para kanino? Kalayaan? Mula saan? At kaninong kalayaan ang hindi paganap hanggang ngayon? Mga kapatid, tapos na ang Philippine Revolution bilang isang historical event. Ngunit, hindi pa tapos ang gawain ng liberation. Matagal nang nawala ang kolonyal na pamamahalang nilabanan ng mga katipunero. Ngunit hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang paghahangad ng tunay na sovereignty at pagsasarili. Isang siglo na ang novenaryo ni Aglipay. Ngunit hindi pa tapos ang panalangin. Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. At mahigit 2,000 taon na mula nang umawit si Maria ng Magnificat. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang awit. Dahil mayroon pa ring nagugutom. Mayroon pa ring ibinababa. Mayroon pa ring pinatatahimik. At mayroon pa ring mga trono ng kapangyarihang itinatayo sa ibabaw ng buhay ng mga mahihina. But it is precisely because of this na may joy. At precisely because of this na may hope. Hindi dahil tapos na ang pakikibaka, kundi dahil kasama natin ang Diyos sa gitna nito. Hindi dahil ganap na ang paglaya, kundi dahil ipinapahayag na ng Diyos ni Maria kung saan patungo ang kanyang paghahari. Sa pagtataas sa mga ibinababa, sa pagpapakain sa mga nagugutom, sa pagpapanumbalik ng dignidad ng tao, at sa paglaya ng kanyang sambayanan. Mga sisters, mga kaibigan, mga kaigsuunan, dili nato biyaan ang mga anawim. Huwag nating iwanan ang mga kabus dahil hindi sila iniwan ng Diyos na ipinagbubunye ni Maria. Mula Nazareth hanggang Balintawak, mula Balintawak hanggang Mindanao, mula sa Magnificat hanggang sa patuloy na pakikibaka ng ating sambayanan. Patuloy na ipinahahayag ni Maria, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga anawim, and therefore, neither can we. At sa inyong pag-alis at pag-uwi bukas, sa bispiras ng August 26, maaari nating dalhin muli ang matandang panalangin ng Birhen Balintawak. Hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang panalangin at commitment para sa kasalukuyan. Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. Amen. Hinaut paunta.
We remember, we question, we stand for justice, for dignity, for the people.